Magandang umaga po. Samahan po natin sa panalangin ng mga may sumusunod na intensyon. Nestor at Lourdes Almansor, Maribig Lloren, Cory Casio, mga anak at apo, Mirna Bidamo, Eddie Nicolas and family, para sa kagalingan ni Cheche Mojica. Sponsors Lydia Calabia, para sa kaluluwa ni na Carmen Lloren, Inigo Corazon Almansor, Procopio Antonia Eddie Adel Siriaca, Apolonio Consorcia Erlinda Alicia Arcadia Teodora, Hermihilda Ocampo, Cesar Sr., Pablo Atsuluscha, Perry Maligaya, Delia Rusul, Ben Feher, Lydia Nicolas. Muli, magandang umaga po. Tayo po ngayon ay nasa isang linggo sa karaniwang panahon, araw ng Lunes. Ang ating pong pagdiriwang ay pangungunahan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Alan C. Valero. Sa piging ng ating Panginoon ay laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, simula ng linggo, simula ng magandang ialay natin sa Diyos ang araw na ito at ang mga susunod pang araw, papatuloy natin hingin ang kanyang pagpapala, pagkalinga at pag-iingat. Patuloy natin ipagdasal, no, ang pinagdadaan nating krisis sa ating bansa, sa buong sandaigdigan, na naway pagkalooban tayo ng Diyos ang himala. No? Himala na matapos na ang lahat ng ito, upang sa gayoy ay makabalik tayo sa ating maayos at walang takot, no, na pamumuhay. Kaya naman tumuloy tayo na may pananalig sa Diyos sa piling na ito, at tilingin natin na tayo gawaran niya ng kanyang pagkapala, pag-iingat at pagkalinga at ang kanyang araw. Panginoong Jesucristo, ikaw mabuting pastol at kami ang iyong kawat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang ulo ng simbahan at kami ang katawan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami mga sanga. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagloob namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming magbigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa akin ang palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo."
Ngunit ganitong naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinataka ng pantatak ng hari at pinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Pinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daig. Ako'y dinggin, poon, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong, tugon po. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daig. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidwa ay di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman, tugon po. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daig. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil, tugon po. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daig. Magsitayo po tayo. Alleluia, Alleluia, Ikaw, O Kristo, ang buhay, at Ikaw ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa kanyang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man o pamakuha ang iyong baro,
ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa palitang ipapasan sa iyo na manlulubig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mo pahindian ang nanghihirap sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naalala ko po nung ako'y bago pa lamang dito sa Cavite, no, nag-aaral at nag-apostolate, may naikwento sa akin na dati daw ang paniniwala ng mga tao sa Cavite ay ganito: mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ano ibig sabihin? Na kapag halimbawa mayroong pinatay doon sa isang pamilya, gaganti yung pamilya na yun at papatay naman doon sa isang pamilya. Talagang ubusan ng lahi. No? Wala nang demandahan, wala nang korte-korte. Nilalagay nila sa kanilang mga kamay ang kanilang mga ang batas sa kanilang mga kamay. No? Mabuti na lamang, nabago na yan, no? Dahil marami na nga mga dayo dito sa Cavite at hindi na katulad noon. No? Kaya nakatutuwa na sa ngayon, hindi na masyadong ganyan ang pinangahawakan ng mga tao. No? At marami, no? At yan ang hamon sa atin ng ating Panginoong Jesus. No? Merong salita sa mga atleta na tinatawag na go the extra mile. No? Ibig sabihin, yung pinaka-maximum mo ang ibigay mo. Kung kaya mo halimbawa na tumakbo ng ganitong kabilis, mas bilisan mo pa. Kung kaya mong tumalon ng ganito kataas, mas taasan mo pa. Kung kaya mo na ganito ang kaya mong i-record, na i-break mo pa itong record na ito. Yun ang sinasabi ng go the extra mile. Dahil naniniwala, no, na may kakayahan ng tao na talagang lampasan ang kanyang sariling kakayahan. At yan ang pinapahayag ni Jesus sa ating Ebanghelyo at sa ating kanyang mga alagad. No? Let us go the extra mile. Huwag tayong masayahan sa minimum lamang, no? Kaya nga nakakagulat, di ba? Ang hamo sa ating Panginoong Yesus. Kapag ikaw ay sinampal sa kanan, bigay mo ang kaliwang pisngi mo. Kapag kinuhang baro mo, bigay mo pati ang iyong balabal, no? At kung may papasan sa iyo manilubig ng 1 kilometro, dagdagan mo pa ng 1 pang kilometro, no? So go the extra mile. At bakit po kailangan niya? Kasi yan ang isa sa mga hinahangaan sa mga alagad ni Jesus, no? Ng mga unang Kristiyano. Kaya marami na convert. Marami ang sumunod kay Jesus. Kasi nakita nila isinasabuhay yung hamon ni Jesus na huwag papatulan ang kasamaan, bagkus gantihan ang kasamaan ng mahirap. Sa totoo lang, napakahirap na pinapagawa sa ating Panginoong Jesus. Pero yan ang magandang hamon sa atin bilang kanyang alagad, no? Let us go the extra mile. Basta, mas sigitan pa natin ang dati natin nagagawang kabutihan, masigitan pa natin na ibabahagi natin tulong, masigitan pa natin ating na ibabahagi pagmamalasakit, pagpapatawad at pangunawa sa ating kapwa. Dahil pagka ganon, pag ginawa mo yun, sa totoo lang, hindi ang kapwa mo makikinabang dito. Ikaw ang makikinabang eh. Kasi makikita mo, aba, kaya ko pala maging mabuting tao. Kaya ko pala magpakabuti. Kaya ko pala mamuhay bilang alagad ni Jesus. At sana yan ang biyaya hingin natin sa ating Panginoong Jesus sa misang ito, no? Let us go the extra mile. Higita natin ang kaya nating kabutihan na magagawa natin. Higita natin ang tulong na dati natin nagagawa. Pangunawa na dati natin ay bibigay. At pagkapatawad na dati natin na ibabahagi sa bawat isa. Magsitayo po tayo. Napakabuti sa atin ang ating papagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang pakahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pagkitungo sa ating kapwa. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway may sa buhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yung mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig.
at tinawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway iligtas na makaakay na pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Buong panalangin natin tulog sa Diyos ang ating mga sariling panalangin. Panginoon ng Sambayanan, habang aming tinataas sa amang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkasama-samang lumago at mapaglabanan ng pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Niling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sumasamo kami sa'yo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha kami, ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkalaw mo kami, huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin, pagtitiwalang sa ninaligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito
Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Ususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ng aming Papa at ni Reynaldo ng aming Obispo, ng tanang mga obispo, ng buong kaparihan at ng mga laikong lingkod mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria, ang Birhen del Pilar, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, isa nagbusin na aming patron at San Roque, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sa tagubili mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw.
mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala kami pinananabigkan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, itong aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Narito si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento. Tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang nagbuklod sa atin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na
may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal at pinagsaluhan namin banal na pakikinabang ay nagpapahiwating na iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakasya sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Orasyong parata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap ng marami at kumitila ng mga buhay. Kabayan mo mga dalumasan at taasan at tumuklas ang mga lunas at para ito paraan at mga ito ang paglaganap nito. Patubay mo mga pumilinga para may sakit upang kanilang pagaling ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataasan mo mga nagdurusa, makatanawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang wala hanggan ang mga pumanaw. Pagkalaban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sumama kami na iyong ito ng ilaganap ng virus na ito at ibadya mo kami sa lahat ng mga tao. Ilingnam nito sa mitan ng Jesucristo, huwag nag-aaring kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patubay, mahalin na ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kailangan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malahati pinagpahal ng Birhen Maria. Amen. Mahal na Birhen Maria, pagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. So kinakailangan po tayong makalabas agad ng simbahan dahil po mag-disinfect po sila dito sa ating simbahan right after the Mass. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo at ganapin natin ang ating misyon bilang alagad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa